Kamusta po kayo mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay muli pong nagbabalik at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin yung pagbiyahe po ng tinatawag po ng kanyang ate na worst president at bangag mga kababayan ayon sa kanyang ate. At ito po, kinundi na po ni Congressman Marcoleta ang pagbiyahe po ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. At may sagot naman po dyan. Sumagot po yung tinatawag po na bangag at bongit ng kanyang ate. Sumagot at may katwiran po sa kanyang pagbiyahe. Unahin po muna natin ito pong pahayag ni Congressman Marcoleta. Mga kababayan. Biyahe ng Pangulong Bongbong sa Canada sa gitna daw po ng panawagang aksyonan ng korupsyon na sinisigaw ng pagtitipon sa People Power Monument, binatikos daw po. Aba bakit? Balita, ihatid po sa atin ni Eden Santos. Then, ang problema natin hindi siya maliligtahan. Yes, Kuya Jen and Kuya Nelson, binatikos nga ni Sagi Party List Representative Paulo Marcoleta ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada. Yan ay mula ngayong araw, July 1 hanggang July 4. Ayon kay Kong Marcoleta, galit na galit ang ating mga kababayan sa matinding korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan ng mga nasa pamahalaan. Patunay ang pagkilos ng mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na narito ngayon sa EDSA People Power Monument. Idiniin ng kongresista na sa halip na aksyonan kasi at harapin ng Pangulo ang problema ay mas pinili nito na takasan at magtungo sa ibang bansa. Narito ang karagdagang pahayag ni Senator Paulo Marcoleta. Hindi ko alam kung anong mukhang ipapamukha niya doon. Habang nagkakagulo dito, mayroon pa siyang mukha na pumarap sa mga banyaga doon. Diba? Dapat inaayos niya yung domestic problems siya dito sa ating bansa. Mga kababayan, ang pahayag po ni Congressman Paulo Duterte. At syempre po, may sagot naman po dyan yung tinatawag pong bangag at tinatawag din pong lupin, mga kababayan. Pakinggan po natin ang kanyang sagot at panoorin. Malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia o kung sino man na mapunta ro na manggulo. So let's just keep everything stable and peaceful. And so far it has been. So I thank everybody involved for keeping it safe for everybody. And sir, in your reaction to their allegation that your administration has been having a selective kind of justice daw po? They have their opinion. I believe they're wrong. Thank you, sir. Thank you, sir. Safe travels. Yun po ang sagot sa problema po ng malawakang korupsyon ng tinatawag pong bangag at walang kakwenta-kwentang presidente ng kanyang ate. Unbelievable. Iniwan po ang bansa sa kabila po ng isang damukal po na problema ng bansa, hindi lang po sa korupsyon, kahirapan, baon na baon po sa pagkakautang, bagsak na bagsak po ang bansa, pati ang piso bagsak. Hindi po ba? Inflation, napakalaki. Biyahe dito, biyahe doon. May naitulong po ba ang mga biyahe na tinatawag po na bangag na kanyang ate? Sa dami na po ng biniyahe nitong tinatawag din pong lupin di umano. Magmula po nung siya'y umupo ng 2022, hindi na po lumubay sa biyahe ang tinatawag na bangag ng kanyang ate. May napala po ba ang Pilipino? Meron po ba? Meron po bang nagtiwala sa ating bansa na mamuhunan na tinatawag na sinasabi nilang marami raw pong mag-i-invest sa ating bansa pag bumibiyahe ang Pangulo? Meron po ba?
Walang malalaking investor, nag-aalisan pa nga. Kung meron pong malalaking investor sa ating bansa, bakit po tayo nalagay sa pangatlo o pang-apat sa pinaka-corrupt na bansa sa buong Southeast Asia? At bakit bagsak ang approval at trust rating niya? Puro negative. Kung siya po ay magaling at pinagtitiwalaan ng mga dayuhan, bakit babagsak ang popularidad mo? At bakit lalala ang korupsyon? At ito lang po ang sagot niya bago siya umalis. Mga kababayan, yun lang ang sasagot mo. Ang Iglesia ni Cristo at yung sinasabi ni Congressman Paulo Marcoleta, yung panagutin, hindi ka selective. Ayusin mo. Malapit ka na naman magsona. Nasaan na yung mga tao na mga nagnakaw ng trilyon-trilyon, daan-daang bilyon? Bakit wala pa hanggang ngayon? At kung sino yung mga lumalaban para sa korupsyon, para ipagtanggol ang taong bayan na ninakaw ang aming buwis, siya pang kinakasuhan mo at pinakakasuhan mo, di umano. Hindi po ba? Anong klase ka? Kaya tama lahat ang sinabi ng kapatid mo sa iyo. Wala kang kakwenta-kwentang pangulo. Ayon mismo sa kapatid mo. At tinatawag ka pang bangag. Dahil ginawa mo sindikato ang bansa. Nagkaisa kayong lahat na mga magnanakaw, di umano. Pinagkaisa mo lahat ang masasama at magnanakaw sa bansa. Yan ang naging legacy mo, di umano. Hindi kaya? Hindi po ba? Yan ang legacy niya na iiwan. Magkaisa lahat ang mga magnanakaw at mga sugapa at sakim sa pera at kapangyarihan. Nagkaisa na nga kayong lahat. Di umano. Nakakalungkot. Ang hangarin po sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo ay lumabas ang katotohanan at managot lahat ang dapat managot at hindi ipitin ang lumalaban sa korupsyon. Hindi gipitin, hindi kasuhan ang lumalaban sa korupsyon. Ngayon, lalayasan mo. Ibang-iba ka. Samantalang si dating Pangulong Duterte, may problema sa bansa. Meron siyang dinaluhan na isang bansa katulad ng Russia. Meron siyang state visit sa Russia. Nagkagulo sa Marawi. Bigla siyang umuwi. Pero nasa Russia siya. Umalis siya agad, umuwi ng bansa. At inasikaso ang problema ng bansa. Tinutukan. Pero ngayon, lalayasan mo. Hindi po ba? Palibasa po kasi mga kababayan. Kampanting-kampante siya. Kampanting-kampante po kasi ang tinatawag na lupin at tinatawag na bangag ng kanyang ate. Bakit po? Dahil po ang ating mga men in uniforms, lalong-lalo po ang mga general, ang suporta po ay nasa kanya. Hindi po kasi bumibitaw ang suporta sa kanya ng mga men in uniforms, lalong-lalo po ang napakaraming mga general na sinasabi po ng ating mga kababayan na meron din silang mali-maleta at yung iba ay may condominium pa raw, di umano. Ganon katindi. Kaya po siya ay kampanting-kampante kahit siya ay umalis ng bansa at wala siyang pakialam sa nangyayaring matinding batikos at kagustuhan ng taong bayan na managot na ang mga magnanakaw sa ating bansa. Kampanting-kampante pa rin siya dahil po sa mga men in uniforms na hindi po bumibitaw ng suporta sa kanya. Kahit po magnakaw ang kanyang administrasyon at yan ang issue, kahit may issue pa siya ng pulburon, ay hindi po bumibitaw ang suporta ng mga men in uniform sa kanya. Dahil po, hindi raw po sumasawsaw ang mga men in uniform sa politika. Pero protektado nila yung magnanakaw sa ating bansa ng mga politiko at may bisyo pa ng pulburon. Yan po ang hirap. Kaya tayo nagtatanong sa kanila, gaano karami ang napakinabang nyo at ipinagpalit nyo ang inyong prinsipyo at dangal at ipinagpalit nyo ang taong bayan sa pera. Di umano. Yan po mga kababayan,
ang hinahanap at batikos po, hindi lang po ni Congressman Paulo Marcoleta, ng matitino at naghahanap ng hustisya sa ginawang pagnanakaw nila. Lalayasan ka lang. At ang sagot sa'yo, ganyan lang ang makukuha mong sagot. Unbelievable. Yan po ang tinatawag na daig mo pa ang nasunugan nang magkaroon ka ng ganyang klaseng pinuno. Nasunugan ka na, nanakawan ka pa, binaha ka pa, nilindol ka pa sa paglilingkod na binigay sa ating mga taxpayer. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga patuloy pong nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like and share. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Ani Jo, Jem Aris from United Arab Emirates, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB, Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, at Julieta Silona from Sydney, Australia. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. God bless po sa inyo lahat. At tayo po'y magtiis. Kailangan po natin magtiis mga kababayan. At hindi naman po panghabang buhay at pangmatagalan ang kasamaan ay maghahari. Lagi po ang naghahari ay kabutihan. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.